Pahayag chapter 6 verse 1 and 2. Nakita kong inalis ng kordero ang unang 7 selyo at narinig kong kasing lakas ng kulog na sinabi ng isa sa 4 na buhay na nilalang, "Halika, humayo ka," at nakita kong isang kabayo puti na ang nakasakay ay may hawak na pana. Binigyan siya ng korona at siya'y umalis upang patuloy na manakop. So sa puting kabayo ay may nakasakay na, which is ito yung Antikristo na natalakay natin sa part 4. At naging malinaw sa atin ngayon na ang Antikristo ay nakasakay sa impluwensya ng Katolisismo o ng Santo Papa o yung puting kabayo. Kaya may posibilidad na ang Catholicism or Santo Papa ang tutulong sa Antikristo para mailuklok sa kapangyarihan. Again, gaya ng sinabi ko sa part 5, hindi Santo Papa ang Antikristo. Pero may posibilidad na siya ang tutulong sa Antikristo para mailuklok sa kapangyarihan patungo sa one world government. At tatalakayin natin yan sa part 7 kung ano ang relasyon ng Antikristo sa Katolisismo. At gaya ng sinabi ko sa part 4 at part 5, ang Antikristo ay magpo-promote ng kapayapaan. Sa first 3.5 years, democratic form of government ang kanyang New World Order. No wonder siya ay pro-democracy dahil ang United Nations ay democracy. Ayon kay Propeta Zacarias, ang itim na kabayo ay kaalyado ng puting kabayo. Meaning, ang mga Democrats na puro Catholicism ay kaalyado ang capitalism. Kaya tumutugma ito sa conspiracy theories na may kinalaman ang mga secret societies na ito sa pagtayo ng New World Order. Remember, ang mga secret societies ay kinabibilangan ang well-known na kapitalista ng buong mundo. Kaya tama si Propeta Zacarias. Ang Antikristo pagkatapos niyang mamatay, mabuhay at maging trono niya ang templo ng Jerusalem, dito niya babaguhin ang gobyerno. From democratic to dictatorship ang kanyang magiging government after 3.5 years. Nabago na ang mukha ng Antikristo. Ang tunay na larawan ng halimaw pala ay si Satanas ayon sa napag-aralan natin sa part 5.